Good day everyone! This is Mardy once again and welcome to my channel. On May 13, 1852, Gliceria Marela de Villavicencio was born in Taal, Batangas, to a wealthy couple, Vicente Marela and Gertrudis Legazpi. She was the third child of 7 children. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong October 1871, pinakasalan ni Gliceria si Eulalio Villavicencio mula sa isa pang mayamang pamilya mula sa Taal na may-ari ng barko. Nag-ambag sina Eulalio at Gliceria ng malaking bahagi ng kanilang kayamanan at pagsisikap na suportahan ang revolusyonaryong Pilipino. Kadalasang nagtatalaga sa kanilang tahanan. Ang Casa Villavicencio, isang kanlungan at isang lihim na lugar ng pagpupulong para sa mga tulad ni na Andres Bonifacio, Miguel Malvar, Feliciano Juson, Vito Bellarmino, Eleuterio Marasigan, Felipe Calderon at marami pang iba. Marilia de Villavicencio and her husband also thought about foreign affairs by supporting the reform movement. Pinahiram niya kay Jose Rizal ang perang kailangan niya para mailathala ang kanyang mga nobela, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Gayon din ang paglalathala ng La Solidaridad sa Espanya na nakakahalaga ng 18,000 pesos. Isang malaking halaga noong panahong yon. Bilang kapalit, nagpinta si Juan Luna ng mga larawan ng mag-asawa na nanatiling nag-iisang pinakakilalang larawan ni Gliceria pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1929. Sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898, after waving the flag at Aguinaldo's home in Kawit, Cavite, binigyan siya ng general ng titulong Madrina General de las Fuerzas Revolucionarios o ang Godmother General of the Revolutionary Forces. Ang kanilang bahay ay madalas puntahan ng mga Kastila nang malaman nila ang tungkol sa mga gawaing revolusyonaryo ng mag-asawa. Si Eulalio ay aristuhin sa mga kasong sedisyon at pag-uudyok ng rebelyon at ikukulong sa Old Bilibid Prison sa Maynila. Sinubukan nilang kumbinsihin si Gliceria na ibunyag ang mga lihim ng katipunan kapalit ng paglaya ng kanyang asawa, ngunit tinanggihan niya ang mga ito at nagsabing, "Mahal ko ang aking asawa hanggat maaari, ngunit ituturing ko ang aking sarili na hindi karapat-dapat na dalhin ang kanyang pangalan kung makukuha ko ang kanyang kalayaan sa kapinsalaan ng dugo ng kanyang bansa." Eulalio was eventually released from prison in 1898, but died 3 months after due to poor health. Ang kanyang pagkamatay ay lalong nagpapaalab sa kanyang pagnanasa para sa suporta para sa revolusyon laban sa mga Kastila. Si Gliceria o Aling Iriang sa kanyang pamilya at mga kaibigan, inubos ang kanyang kayamanan para magpapaabot ng material na tulong sa mga insurekto. Out of the many she had given, the most notable was the donation of her ship, the SS Bulusan, na ginamit sa pagdadala ng mga sundalong Pilipino, armamento, bala at supply ng pagkain para sa pagpapanatili ng mga revolusyonaryong puwersa. Ito ang naging unang barkong pandigma na ginawang magagamit ng mga revolusyonaryo. Ganap na ipinagkaloob niya. The ship was used in the Bicol and Visayan regions and transported Spanish war prisoners for confinement in Romblon. Ginawa niyang himpilan ng hukbo ang kanyang tirahan.
sa kanyang inisyatiba, pati na rin sa moral at pinansyal na suporta, nabuo ang Batalyon Malaya na umabot hanggang Tayabas, Capiz at Iloilo. Nang agawin ng mga Amerikano ang hindi maiiwasang tagumpay ng revolusyonaryong Pilipino laban sa Espanya mula sa mga rebelding Pilipino, nanatiling aktibo si Gliceria sa pakikibaka laban sa mga bagong mananakop. Sinuportahan niya si General Miguel Malvar na sa ilalim ng napakatinding pagsubok ay nagpatuloy sa digmaan laban sa mga Amerikano na puwersahang inilipat ang kanyang buong pamilya sa Maynila sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Kinumpiska nila ang kanyang mga ari-arian at ginawang ospital ng hukbo ang kanyang tahanan. Nang maglaon, however, realizing the prestige of the family and the respect for her by the town people of Taal, the American army was forced to return her family to Taal. However, her generous contributions to the revolutionaries didn't get enough credit and was thus named the Forgotten Hero. Gliceria Marela Villavicencio died on September 25, 1929. She had 6 children. Thank you very much for watching. And according to Abraham Joshua Heschel, self-respect is the fruit of discipline. The sense of dignity grows with the ability to say no to oneself. Shout out and thanks to the comment of CJ Umali. Maraming salamat po.